97.1 Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga taong hindi natututong mag-let go at mag-move on noong nabubuhay pa ay nagiging mga mapaghiganting ligaw na kaluluwa. Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay binabati ko po kayo at ang lahat ng ating mga kabarangay ng isang magandang araw. Ako po si Norwin, 34 years old, taga Benguet Province. Ako po ay pamilyadong tao na. Ang asawa ko po ay si Marisa at may 2 po kaming anak na babae. Ang panganay namin ay 10 years old. At ang bunso naman po namin ay 8 years old. Ang asawa ko pong si Marisa ay isang waitress sa isang restaurant. Samantalang ako naman ay nagtatrabaho bilang isang bellboy at housekeeping sa isang maliit na hotel. At dahil malapit na nga rin po ang undas, naisipan ko pong ibahagi ang hindi ko makakalimutang karanasan sa dati kong pinasukang hotel. Halos 10 taon po akong tumagal sa hotel na yon, Papa Dudut. Pero ang hotel na yon ay halos 20 taon na pong nakatayo bago ako na masukan bilang isang bellboy. Nagpalit na rin po ng pangalan ng hotel matapos malugi ang dati nitong may-ari. Kaya't ibinenta na lamang ito. Kaya nang pumasok ako doon ay bagong renovate ang building. Bago din ang lahat ng mga tauhan. At kakapalit lang po ng pangalan ng hotel. Hindi naman po ito kalakihan at kasikatang hotel. Meron lamang po itong 14 floors at sa 14th floor po ay matatagpuan ang malalaki at magagarang mga kwarto na tinatawag na suite. At dahil mga premyadong kwarto po ang naroroon sa palapag na yon, ay medyo madalang lang din pong nauukupahan ng kwarto ng mga bisita. At sa unang linggo ko po pangalang sa pagtatrabaho doon, Papa Dudut, ay nakaranas na ako ng kababalaghan. Maulan at tahimik po ng gabing yon. Wala rin po kaming halos nakatabing mga establishmento dahil medyo malayo na kami sa sentro ng syudad. Halos wala kaming bisita sa hotel ng gabing yon dahil hindi po peak season. At dahil wala din namang masyado mga customer ay parang 4 o 5 po kaming mga staff ang naka-assign sa shift ng gabing yon. Naku, nagre-ring yung telepono. Mang Jun? Nasaan po si Ami? Nako, nag-CR. Naku, papaano to? May tumatawag po eh. Sagutin mo na. Andyan ka na eh. Naku baka Englishin ako nito eh. Hindi rin ako pa pwede dyan. Mas may laban pa ako sa mga kawatan kaysa sa Englishan. Sige na nga, sagutin ko na. Hello, good evening, front desk. Hi, good evening. Pwede ba akong mag-request ng mga tuwalya? Okay, sige po ma'am. Anong kwarto po kayo? Sa 1401. Okay, sige po ma'am. Iakyat ko na lang po dyan. Thank you. Ano daw yon? Nagpapakit ng tuwalya, Mang Jun. Mukhang galing sa sexy time ah. Palabiro talaga kayo, Mang Jun ah. Ma'am? Good evening po. Ma'am, eto na po yung mga tuwalya nyo. Ma'am? Bakit parang walang tao? Ano ba yan?
Ami, pwede mo bang tawagan yung 1401? Ha? Bakit ka may dalang mga tuwalya? Nag-request yung 1401 ng tuwalya eh. Pero ayaw naman buksan yung pinto. Ano? Wala tayong kliyente sa 14th floor ngayon. Ano? May tumawag kanina lang eh. Hindi ba, Mang Jun? Ha? Ano yan? Hindi ba kanina may tumawag? Oh, yung nag-request ka mo ng mga tuwalya. Imposible yun dahil wala naman tao sa 14th floor. Sigurado ka ba na tamang kwarto yung narinig mo? Oo. 1401 ang sabi ng babae. Kainis ka naman, Norwin eh. Huwag ka nga manakot ng ganyan. Oh, etong susi oh. Paano magkakatao doon? Gusto nyo i-check natin. Magandang gabi ho. Mang Jun, mukhang wala nga talagang tao ah. Buksan na natin. Wala namang tao. Hala, Mang Jun, wala ngang tao dito. Tara na, bumaba na tayo. Kinikilabutan na ako. Nasundan pa po ang insidenteng yon ng kung ano-anong kababalaghan sa hotel, Papa Dudut. At hindi lang po sa room 1401 kundi sa buong 14th floor, lalo na kapag walang masyadong nag-ookupa dito. Mga kaluskos, mga pinto at ilaw na bigla na lang bumubukas at sumasara. Hanging malamig na bigla na lang umiihip. Pakiwari ko po'y kapag walang nag-ookupa ng mga kwarto ay parang mas lalong pakiramdam ata noong multo ay sa kanya ang buong palapag na yon. Nang tumatagal ay nakasanayan ko na nga rin po ang mga kung ano-anong mga nangyayari sa hotel, Papa Dudut. Kung nung una ay medyo natatakot pa po ako, nang tumagal-tagal na ay parang namamanhid na lamang po ako at binabaliwala ko na lamang kapag may mga naririnig o nararamdaman ako na kung ano-ano. Maayos naman po kasi ang pasweldo at pamamalakad ng hotel at malapit lamang ito sa bahay namin. Sa madaling sabi ay inuna ko na lamang po ang pagiging praktikal kesa ang maging matatakutin. Iniisip ko na lamang po na multo lang yon, hindi ako kayang saktan. At kagaya nga po ng sabi nila ay mas nakakatakot pa ang mga buhay kesa sa mga patay. May nagparamdam na naman sa hotel kanina. Ha? Ano na naman yung paandar? May mga bakasyonista kasing nag-check-in. Nilagay ni Ami sa 1405. Ayun, 2 gabi lang tumagal tapos nagpalipat na ng kwarto. 1405? Di ba sa 1401 yung may nagmumulto? Ewan, nagdodor-to-door siguro. Ganito raw yung nangyari. Bale, 2 lang kasi yung bisita dun sa 14th floor. Yung grupo ng mga bakasyonista at yung mag-asawa. Tapos, yung mag-asawang bisita, overnight lang naman. Hindi nga namin alam kung may naramdaman sila eh. Hindi naman sila nagreklamo. Pero yung magbabarkada, yun ang pinaramdaman talaga. Nilipat na nga lang namin sa 10th floor tapos 2 kwarto na lang yung binigay. Aba, ang tindi naman ng multo na yan. Sa grupo mismo nagparamdam? Oo nga eh. 5 silang magbabarkada ha. Anong paramdam sa kanila? Ang kwento, nung unang araw, tinawag nila kay Ami. Nirereklamo yung kabilang kwarto. Hindi raw sila nakatulog kasi parang may nag-aaway. Sigawan daw ng sigawan yung mag-asawa. Nung una, akala raw ni Ami yung mag-asawang bisita yung nag-aaway. Pero nung dinouble check niya yung record, hindi naman sila yung katabing kwarto. Hindi na lang sinabi ni Ami na multo yun. Naku, grabe naman yan. Kaya nyo nilipat na lang. Hindi pa nga muna nilipat ni Ami kasi syempre, ayaw niya naman na matakot yung grupo. Total, ingay lang naman yung naririnig eh. Pero nung sumunod na gabi, nung natutulog sila, nakarinig na naman sila ng away.
Tapos sa irita nung isa, kinatok niya yung pader para sitahin yung kabilang kwarto. Tumigil naman. Pero maya-maya, may kumatok sa pinto nila. E di binuksan nung isa sa kanila yung pinto. Tapos, wala namang tao sa labas. Diba sabi ko, sa irita nung isa, nagising siya tas kinatok niya yung pader para sitahin yung kabilang kwarto. Nahimbing na siya ulit sa pagkakatulog. Bigla na lang niyang naramdaman na inaalog yung kama niya. Pagsilip raw niya sa may paanan niya, may babae raw na naka-wedding gown. Pambihira! Grabe! Nagtayuan lahat ng balahibo ko. Nung inalog yung kama niya, nagsisisigaw raw siya. Tapos nagising na rin yung mga kasamahan niya. Ayun, itinawag na sa amin. Tapos hindi na lang namin binanggit na may nagmumulto talaga sa 14th floor. Nilipat na lang namin sila sa 10th floor. Grabe! Parang unang beses yan na nagparamdam sa grupo ah. Nabuisit siguro yung multo kasi sinita. Hala, grabe! Natawa ka pa ha? Uy, parang nagiging grabe na yung multo dyan sa hotel nyo ha. Kung dati nga, kalukaluskus lang, ngayon parang may balak ng masama. Naku, mag-iingat ka ha. Magbaon ka palagi ng rosary. Ikaw pa naman napakatamad mong magdasal. Sus, wala yun. Sanay na ako roon. At saka, bakit naman ako matatakot sa multo? Patay na yun. Ang pwede lang gawin nun, takutin ako. Ay nako, baka mamaya sumunod pa yun sa'yo dito. May nunal ka pa naman sa mata. Hindi yan. Mag-uundas na kasi. Tuwing mag-uundas kasi, nagiging parang mas aktibo yung pagmumulto. Parang hotel lang din yung pagmumulto. Seasonal. Napansin po namin ang mga staff sa hotel na parang nagiging aktibo ang nagpaparamdam sa 14th floor kapag malapit ng mag-undas papadudot. Hindi namin alam kung ano ang meron sa undas at parang mas nababagabag at nambubulahaw ito. O parang mas nagiging malakas ang puwersa dahil mas napapadalas ang paramdam nito kapag dumarating na ang buwan ng Oktubre hanggang sa mga unang linggo ng Nobyembre. Ngunit tulad ko po ay parang nakasanayan na rin ng mga staff sa hotel namin ang mga paramdam sa 14th floor. Gayon pa man papadudot ay may ilan pa rin po sa amin ang mga nag-resign na dahil hindi na kinaya ang mga paramdam. At karamihan po sa kanila ay mga nakasama ko sa housekeeping dahil kami po ang madalas na umaakyat sa palapag na yon. Wala din po kasing pinipiling oras ang multo. Mapa umaga, tanghali o gabi. Nagpaparamdam ito. Lalo na kapag walang masyadong tao sa palapag na yon. Pero nang tumagal papadudot ay iniwasan na rin po talaga ng hotel na maglagay ng kliyente sa room 1401. At naglalagay na lang po kami ng bisita doon kapag peak season at fully book na talaga ang hotel. May mga nagfi-feedback na rin po kasi sa amin na mga bisita na kung ano-ano raw ang nararamdaman nila sa kwartong yon. Kaya kami na rin po mismo ang umiwas na maglagay ng bisita doon. At nang tumagal nga po ay maski online ay may mga naglalagay na rin po ng comment tungkol sa room 1401. Ilang buwan matapos pong mag-open ang hotel namin ay nalaman din namin na dati pa po palang nagpaparamdam ang multong yon sa 14th floor. Kahit pa daw po noong iba pang nagmamanage ng hotel at hindi pa nare-renovate ang building ay naroon na yon. At sa hula nga po namin ay baka kaya nalugi ang dating hotel ay dahil sa nangyari sa kwartong yon. Yun po kasi ang mga sabi-sabi. Mga 2 dekada na po ang nakakaraan ay may nagbigti raw na babae sa room 1401. At kaya daw ito naka-wedding gown ay dahil nagpakamatay ito kinagabihan bago ito ikasal. Grabe, ang ganda talaga. Di naman pala ako tumaba eh. Tamang-tama lang pala sa akin. Sandali lang! Oh! Bakit suot mo na yan? Ay,
Sorry, mahal ha. Hindi ko na kasi matiis eh. Gusto ko rin isukat kasi feeling ko kasi tumaba ako. Eh, hindi naman pala. Tsaka hindi naman ako naniniwala sa mga pamahiin. Isa pa, nandito ka rin naman eh. Di ba bawal nga daw silipin ng groom ang bride? Ba't ka nga pala nandito? May kailangan lang tayong pag-usapan. Ha? Ano? I'm sorry. Bakit? Ano nangyari? May kailangan akong ipagtapat sa'yo. Ano yun? I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Ang alin? Ang alin ang hindi mo sinasadya? Buntis si Christine. At parang ako ang ama. Ano? Hindi ko alam ang gagawin ko. I'm sorry. Paano mangyayari yun? Matagal na kayong hiwalay, di ba? Patawad. Patawad. Gano'n na kayo katagal na magkalaguyo yung ex mo? I'm sorry. Sagutin mo ako! Gano'n yun na ako katagal niloloko? Hindi ko alam. Mga kalahating taon. Ano? Nakapag-propose ka na sa akin at lahat. Nagawa mo pa rin akong lokohin? Patawarin mo ko. Anong patawad? Paano mo nagawa sa akin to? Bakit kinalantari mo pa yung babae na yan habang engaged tayo at nagpaplano na ng kasal? Patawarin mo na ako. Ano patawad? Sagutin mo yung tanong ko! Bakit mo nagawa sa akin to? Hindi ko alam. Paano nangyari yun? Paano nagkita kayo ulit? Sino lumapit? Walang lumapit. Aksidente kami nagkita ulit sa isang restaurant. Tapos ano? Kinati kayo sa isa't isa? Hindi. May naramdaman pa rin ako sa kanya. Ano? Sorry pero parang mahal ko pa si Christine. Hindi ako naniniwala. I'm so sorry. Hayop ka. Hayop ka. Ikakasal na tayo bukas. Ang tagal-tagal mo na pala ako pinagbubukang tanga. Magbabayad ka. Tandaan mo, magbabayad kayo ng kabit mo. Isinusumpa ko kayo. Napabalita pa nga daw po sa tabloid ang nangyaring pagpapakamatay sa hotel na yon. Pero dahil sobrang tagal na nangyari yon ay halos nakalimutan na rin po ito ng mga tao. Ang ilan sa mga nakakaalala na lamang po ay yung mga matatandang may-ari ng karinderya na minsan ay kinainan naming mga staff malapit sa hotel. Ayon po sa kanila, ay medyo kalat na rin po sa lugar na may nagmumulto sa hotel na yon, na ikinikwento rin ng mga dating naging empleyado. Nang tumagal ay pinagbawalan na rin po kami ng hotel na magkwento sa mga nangyayaring kababalaghan, Papa Dudut. Ang sabi nila ay wag na raw naming patungan pa ang mga sabi-sabi. At kung may matanggap man na feedback tungkol doon na galing sa mga customer ay pabayaan na lang namin. Pero sana raw ay huwag naming dagdagan pa at isekreto na lamang namin sa isa't isa kung meron man na nararamdaman. Kaya sa loob ng ilang taon ay hindi na lamang din po namin pinagsabi sa iba ang ilan sa mga nakakapanindig balahibong karanasan ng ilan sa mga naging bisita namin. Hello? Mahal? Oo, kakatapos lang ng meeting namin. Sobrang pagod nga eh. Oo, dediretso na lang ako ng tulog. Umorder na lang ako ng dinner dito sa hotel. Aba, andito na kaagad ah. Teka. Sige, pasok ka lang. Bukas yung pinto. Mahal, bukas siguro. Mga gabi pa ang dating ko dyan. May meeting pa kasi kami after lunch eh. Ha? Hello? Oo. Wala. Eh kasi bukas yung pinto. Hindi naman pumasok yung room service. Teka nga, check ko lang. Walang tao. Delikado dito ah. Oo nga mahal eh. Walang automatic lock yung pinto dito. Tapos disusi pa. Eh alam mo naman ng opisina, nagtitipid.
Pero buti na nga lang, maganda din tong kwarto, maluwag. At teka lang mahal ha, may kumakatok na naman. Sisilipin ko muna ha, tawagan kita. Good evening sir. Sir, eto na po yung order nyo. Kanina ka pa dyan? Hindi po sir. Ngayon pa lang po. May kumatok kasi dito kanina eh. Bumukas yung pinto. Tapos wala namang taong pumasok. Ganun po ba? Teka, may tao ba dyan sa kabilang kwarto? Meron pong isang occupant pero dun pa po sa kabilang hallway sir. Pwede bang i-check nyo yung CCTV ninyo kung sino yung nanloloko dito? At saka dapat automatic lock na itong mga pintuan nyo dito para mas secure. Sige po sir, sasabihin ko na lang po sa manager. Enjoy your dinner sir. Sinong nandyan? Ano ba yun? Makabalik na nga sa pagtulog. Wala naman eh. Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! May multo! May multo sa kwarto ko! Sir, ano pong kwarto nyo? 1404! May multo! Tinaganan ako habang natutulog ako! Hindi ako makahinga! Babae na katrahe ni Boda! Nalilisik ang mata! Papatayin niyo naman ako! Mabuti na lamang po at napakalma namin ang kliyente dahil talagang balisang-balisa po siya nang nakita namin siya sa lobby ng hotel. Sinubukan pa po siya na kausapin ni Ami at kumbinsihin na baka nananaginip lamang ito. Pero siguradong sigurado po ang kliyente na hindi siya binabangungot at naramdaman niya na nakapatong sa kanya ang galit na white lady at halos hindi raw po siya makahinga. Ililipat pa po sana namin siya ng kwarto pero siya na po ang nagsabi na gusto na niyang mag-check out at umalis sa hotel. At dahil nagwawala na rin po siya sa lobby ay minabuti na lamang po ng manager namin na ilipat siya sa ibang hotel at ang management na namin ang sasagot ng bayad. At sa awa ng Diyos, Papa Dudut, ay hindi pa masyadong uso ang Facebook nang nangyari yon dahil baka nag-viral na ang insidenteng yon kung sakaling ipinost ng kliyente namin. Dahil umalis na rin po ang kliyente at hindi na rin po tumawag o nagparamdang pangmuli sa hotel ay hindi na rin po namin ipinaalam pa sa kanya ang nakita namin sa CCTV na kanyang ni-request. Dahil ng gabi na sinabi niyang may kumatok sa kanyang pintuan ay wala po kaming nakitang tao kundi isang itim na anino na pumasok sa kanyang kwarto pagkatapos bumukas ang pintuan ng kusa. Bukod sa kliyente namin yon na dinagana ng white lady habang natutulog ay marami pa pong mga customer namin ang nakaranas na paramdaman ng multo sa 14th floor. May mga nakakarinig ng babaeng umiiyak ng 10 oras ng gabi. Meron nakakarinig ng mga yabag ng lakad at boses. At may isa naman na may nakitang babaeng nasa ilalim ng kamang nakatingin sa kanya. Nang nahulog niya ang kanyang unan at pinulot ito mula sa sahig. Ngunit may isa pa po kaming kliyente na talaga namang nakapanindig ng balahibo naming lahat, Papa Dudut. Solo backpacker lamang po ang binata. Tansya namin ay nasa 25 anyos lamang. Mukhang taga Maynila at may itsura.
At tulad ng dati ay hindi rin po busy season noon kaya iilan lamang po ang mga bisita namin sa hotel. Dahil backpacker at mag-isa lamang po siya, ay sa isang solo room lamang po namin siya nilagay sa may 3rd floor. Isang hapon galing po siya sa lakwatsa at paket na sana sa kanyang kwarto nang nagkamali siya ng napindot na floor. At nang sinubukan niyang pinduting muli ang tamang floor, sa halip na bumaba ay nagtuloy-tuloy po sa pag-akyat ang elevator. Ay tanga, 2nd floor pala napindot ko. Bobo, aakyat pa tuloy sa 14th floor. Walang iya, na stuck pa. Anong gagawin ko? Paano na to? Alam ko na. Yung intercom. Hello? Hello? Miss, na-stuck yung elevator. Hindi gumagalaw. Hindi bumababa eh. Ay naku, sorry po sir. Tatawag po ako ng technician. Okay lang. Saan yung stairs nyo? Nasa dulo po ng kanang hallway. Anong floor po kayo na-stuck para mapaakyat ko yung technician namin? Sa 14th floor. Ha? Bakit, miss? Wala po. Wala po. Sige po, mag-stairs na po kayo. Papaakyatin ko na rin agad yung mga tao dyan. Okay. Sige. Sige, mag-stairs na ako. Thank you. Miss? Okay ka lang? Miss! Miss? May maitutulong ba ako? Hayop kayo. Niloko niyo ako! Sino? Sino nanloko sa'yo? Ikaw! Niloko niyo ako! Ikakasal na tayo! Tulong! Tulong! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Sir! Sir! Buksan niyo itong pinto! Tulong! Mang Jun! Parsayin na natin! Sir! Ano pong nangyari? May babaeng naka-wedding gown. Sinakal ako. Gusto akong patayin. Ang insidenteng yun po ang lubos na nakabahala sa may-ari ng aming hotel. Hindi po kasi naniniwala ang may-ari sa multo. At sa tingin daw po niya ay siguradong may siyentipiko o psikolohikal na eksplanasyon daw kung bakit kung ano-ano ang nararamdaman ng mga tao doon. Yung mga naririnig at nakikita daw ng kung ano-ano ay hallucination lamang. At yung businessman na dinagana ng white lady habang natutulog ay malamang ay binabangungot lang daw. Pero nang nangyari na po ang insidente sa backpacker ay nakumbinsi na po siya ng manager namin na ipabindisyon ang 14th floor sa isang pare. Nagatan po kaming lahat ng blessing sa 14th floor, Papa Dudut. At habang binibindisyonan ng pare ay ramdam na ramdam namin na parang uminit ang temperatura ng lugar. Maski ang mismong pare ay parang aligaga at hindi mapakali. Gayunpaman ay naitawid naman po namin ang blessing ng walang iba pang paramdam na nanggaling sa multo. Bukod sa mabigat na pakiramdam naming lahat habang sinasagawa ang pagbebendisyon. At parang umepekto naman ng pagbebendisyon, Papa Dudut. Lumipas po ang ilang buwan na wala po kaming naranasang pangmuli na kakaiba sa 14th floor. At maski po ang mga bisita
ay wala rin naman pong mga naire-report na kakaibang karanasan. Kaya't nagpa siya po ang management namin na paukupahan na po ang 1401. Lalo pat magsa-summer vacation na po noon. At dahil halos taon na pong walang gumagamit, ay ipinalinis po sa akin ang kwartong yon. Kuya Norwin, ipapa-occupy na raw natin yung room 1401. Ha? Sigurado kayo? Oo, kasi fully booked na tayo bukas eh. Yung natitirang 2 katabing kwarto sa 14th floor, may mag-check-in na 2 days from now. Tapos itong booking na pumasok, check-in na bukas. Tapos 3 days 2 nights ang booking. 1401 na lang ang bakante. Kaya sabi ni ma'am, ipa-occupy na rin daw. Ah, ganun ba? Oo. Kaya pwede pakilinisan na rin ngayon. Kasi matagal nang hindi nagagamit. Puro agyo na dun. Bakit? Natatakot ka, Kuya Norwin? Hindi syempre. Nakakakaba pa rin kahit papaano. Parang wala na rin naman dun. Ang tagal nang walang nagsasabi na may nararamdaman sila. Tsaka ang dami ng tao dun sa 14th floor ngayon. Oo nga, sa kabilang side. Pero yung side ng 1401, wala pang nakabook dun ngayon, di ba? Gusto mo pasamahan kita kay Ate Letty? Wag na, sus. Ayusin ko yun. Akit na ako. Tabi-tabi po. Maglilinis lang po ako ng kwarto. Sandali lang po to. Bakit bumukas yung pinto? Ay. Pasensya na po kung maingay ako. Tatapusin ko po agad tong paglilinis ko. Ayan. Ay, natapos din. Okay na po. Tapos na po ako. Salamat po sa pangunawa. Labas na po ako. Ay. Hello, be? Okay, sige. Anong ulam gusto nyo? Ay, teka, papasok ako na elevator. Baka mahina ang signal. Hello? Naririnig mo pa ako? Okay. Oo, sige. Akong bahala. Wala. Bumukas kasi ulit yung elevator eh. Wala. Sige be. Tawagan na lang kita mamaya ha. Mamaya na lang ulit. Ano? Kumusta Kuya Norwin? May paramdam ba? Nung nagva-vacuum ako sa kwarto, bumukas ng kusa yung pinto. Baka naman hangin lang. Hindi. Sinara ko ng maigi yun eh. Nilak ko pa. Kasi nga iniiwasan ko na baka may makita akong kung ano sa hallway, kaya sinigurado ko. Pero yun lang? Yung elevator. Pagsakay ko, sumara. Tapos biglang bumukas ulit. Nagtaka akong konti, tas sumara na ulit, tas bumaba na. Kuya Norwin, baka sumama sa'yo. Mabuti nga yun eh, nang mag-check out na rin siya sa wakas. Nagawa ko pa pong makipagbiruan kay Ami pagkatapos kong maglinis ng room 1401. Pero ang hindi ko po sinabi ay habang naglilinis ako ng kwarto ay meron pa po akong mga kung ano-anong naramdaman. Pagkatapos ko po kasing mag-vacuum ng mga alikabok at agiw ay nag-mop na po ako ng sahig.
At kitang-kita ko po sa basa ng sahig na biglang may mga bakas ng paa na parang naglakad mula sa bandang pintuan papunta sa kama. At kitang-kita ko rin po na parang lumubog ng bahagya ang kutsyon ng kama na parang may umupo. Kinalabutan po ako ng husto noon, Papa Dudut. Pero sa mga oras na yon ay sinubukan ko na lamang pong kumbinsihin ang sarili ko na namamalikmata lamang ako at wala akong nararamdamang kakaiba. Nagpatugtog na lamang po ako ng kanta sa aking cellphone at nagpatuloy sa paglilinis at sinubukang huwag magpadala sa takot. Kahit pa pakaramdam ko talaga na habang naglilinis ako ay may kasama ako sa kwarto at nanonood sa akin. Ang hindi ko po nasabi, Papa Dudut, kina Ami at sa mga kasamahan ko sa hotel ay matapos ko pong maglinis sa room 1401 ay hindi na po naging maayos ang pakiramdam ko ng buong araw na yon. Nahilo na po ako na parang inaalta presyon. At kahit na uminom na ako ng gamot ay wala pong epekto at nahihilo pa rin po ako. Napakabigat po ng pakiramdam ko noon. Parang hinihika na ewan at pakiramdam ko ay magkakasakit ako. Hindi po ako masyadong naniniwala sa mga kasabihan at pamahiin. Pero hindi ko maiwasang maisip na baka nabati po ako, Papa Dudut. Naisip ko na baka dahil matagal nang bakante ang room 1401 ay nabulabog ko ang multo doon at nagalit sa akin. Pero pinilit ko na lamang pong isipin na baka masyado lang akong nag-iisip ng kung ano-ano. Lalo pat na ipablessing na namin ang kwarto at ang buong palapag. Isa pa ay ilang buwan na rin pong naging payapa at maliwalas ang pakiramdam sa 14th floor mula nang ipinablessing po ito. Dahil masama ang pakiramdam ko ay naisipan ko na lamang pong mag-taxi para makauwi ng komportable sa bahay, Papa Dudut. At hindi ko akalain na makukumpirma ang aking mga iniisip sa biyahe ko pong yon. Boss, sa sentro po tayo. Ay, pasensya na po kayo. Akala ko po lalaki yung driver. Okay lang. Marami rin ang nagugulat na mga pasahero eh. Bakit po? Wala. Sige, biyahe na tayo. Sir, okay lang ba sa highway na lang muna tayo dumaan? Medyo mapapalayo po tayo eh. Bakit po? Mabangin kasi dun sa shortcut eh. Delikado. Sige po. Teka ate, bakit po tayo nandito sa simbahan? Hindi po dito yung bahay ko. Bumaba ka na! Po? Hindi ikaw. Ano po? Yung kasama mo, pinabababa ko! Ate, wag naman po kayong ganyan. Wag mong idamay ang inosente. Bumaba ka na! Diyan mo na hintayin ang pakakasalan mo. Ate, maraming salamat po ah. Ito po ang bayad ko. Sa inyo na po yung sukli. Ingat po kayo. Salamat, sir. Sir! Ano po yun? Sir, tumawag ka ng pare bukas sa bukas din. Bakit po? Nagkamali ako kanina. Ngayon lang siya bumaba. Nanayo po ang balahibo ko nang tumapat ang taxi sa harapan ng isang saradong simbahan. Mag-aalas 9 na ng gabi at inutusan ng driver na bumaba na ang kasama ko. At dahil may ideya na ako kung sino o ano ang inuutusan ng driver, ay hindi na po ako gaano nag-usisa pa.
at napatahimik na lamang po ako sa hilakbot. Kagyat na naisip ko rin po na baka naisipan ng driver na tumigil sa harap ng simbahan para ihatid ang kasama ko raw doon. Dahil lang napapabalita nga pong white lady sa hotel namin ay naka-wedding gown daw at nagpakamatay nga daw po kinagabihan bago ito ikasal. Nang umandar na po ulit ang taxi paalis ng simbahan ay nakahinga na po ako ng bahagya. Naisip ko na baka gumana ang ginawa ng driver at bumaba na at nilubayan na ako ng multo. Pero nang sinabi po ng driver na kasabay kong bumaba ang multo, pakiramdam ko'y aatakihin ako sa puso. Gusto ko mang tumakbo, saan naman po ako pupunta? Paano mo matatakasan ang isang bagay na sumunod sa'yo pero hindi mo naman nakikita? At mga 1 o 2 oras po pagkarating ko sa bahay ay dinapuan na po ako ng matinding lagnat. $39? Ang taas na. May kumot pa ba? Nilalamig ako. Ha? May kumot ka na eh. Kapag nagkumot ka pa lalong makukulob yung init. Teka, inumin mo muna tong gamot para bumaba na yung temperature mo. Salamat. Ano ba nangyari sa'yo? Naulanan ka ba kanina? Hindi naman. Bakit bigla-bigla ka na lang nagkasakit? Naku, baka kung ano na yan Be, kanina sabi ng driver ng taxi, may katabi raw ako eh. Ha? Sino? Tingin ko yun yung nagpaparamdam sa hotel. Ano? Naka-wedding gown daw eh. Ang bihira. Nagdideliryo ka na ata. Be, hindi ako nagdideliryo. Sumama yung pakiramdam ko pagkatapos kong maglinis ng kwarto. Yung kwarto kung saan may nagpaparamdam. Be, sumunod ata sa akin eh. Ha? Ano ka ba naman? Norwin! Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Tumatayo na naman mga balahibo ko sa'yo eh. Be, wag mo kong iwan dito. Dito ka lang. Natatakot ako eh. Sige, dito lang ako. Marisa, umarap ka dito sa akin. Be, bakit ka umiiyak? Hindi mo ako mahal! Niloko niyo ako ng babae mo! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Norwin! Ano nangyayari sa'yo? Ako to si Marisa. Kanina pa kita ginigising, pinabangungot ka. Marisa! Okay na. Nandito lang ako. Okay na ang lahat. Kahit napakataas pa rin po ng lagnat ko ay hindi na ako nakatulog noon, Papa Dudut. Maski ang asawa kong si Marisa ay hindi na rin po nakatulog at nagbantay na lamang sa akin buong gabi. Pagkasikat ng araw ay agad niya akong isinugod sa ospital pero wala namang pong nakitang mali sa akin. Maski po sa ospital ay takot na takot, Papa Dudut, at hindi ko talaga pinaalis si Marisa sa tabi ko. Dahil na rin po sa nangyari ay nagpatawag na rin po si Marisa ng pare at pinapunta sa ospital para bendisyonan ako. At kinagabihan nga po noon ay nawala na ang aking lagnat at kinabukasan ay na-discharge na kami sa ospital. Para makasigurado ay pinabinditahan namin ang buong bahay namin, Papa Dudut. Lalo pat may 2 kaming anak na maliliit pa. At sa awa ng Diyos ay parang umepekto naman ng pagpapablessing dahil wala na rin po kaming naramdamang pang kakaiba
pagkatapos noon. Pero dahil po sa nangyari ay nagpasya na rin po ako mag-resign sa hotel na yon para makasigurado. At sinuwerte namang nakakuha din ng trabaho sa iba pang hotel. Ang nakakatawa po niyan, Papa Dudut, pagkatapos ko daw pong mag-resign ay doon naman daw na wala ng tuluyan ang mga paramdam ng multo sa 14th floor. Batay sa mga kwento ng aking mga dating kasamahan. Kaya nga binibiro ko sila na dapat ay nagkaroon man lang ako ng hazard pay dahil kundi sa pagbubuwis ko ng buhay ay hindi mawawala ang multo na yon sa hotel. November noong isang taon po yun nangyari sa akin, Papa Dudut. At sa awa ng Diyos ay hindi na kami muling binulabog pa ng White Lady. Pero ngayong paparating na naman ang buwan ng Oktubre at Nobyembre ay kinakabahan po ako. Magbabalik pa kaya ang White Lady? At kung oo, saan kaya ito magpaparamdam? Sa hotel na dati kong pinagtatrabahuhan? O baka naman dito na sa bahay namin ang bago niyang nilipatan? Sana po ay naibigan ninyo ang aking ibinahaging kwento sa inyo. At sana kapag napakinggan ito ng mga kabarangay natin ay maisama nila ako at ang aking pamilya sa kanilang mga dasal para sa aming patuloy na kaligtasan. At sana lalo papo't parating na ang undas ay ipagdasal din natin ang mga kaluluwang hindi matahimik at naliligaw din sa lupa na makamit na ang ganap na kapayapaan at katahimikan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Norwin. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories.